Alam mo ba kung magkano dapat ang income para masabing mayaman o mahirap ang isang tao? Sabi ng Philippine Institute for Development Studies, kapag ang income mo is below 10,900 pesos per month, ikaw ay nasa poor income class. Kapag naman ang income mo ay more than 219,000 per month, ikaw ay nasa rich income class. Hi, I'm Frederick Boco. Tulad mo, naghahanap din ako ng video na pwedeng makatulong at magturo sa akin pagdating sa pera. If more than 2 years ka nagtatrabaho and wala ka pa din nasa-save, gipit ka tuwing katapusan sa dami ng bayarin, or worried ka about your retirement, para sa'yo ang video na to. Gusto mo bang malaman paano maging first generation millionaire o pinakaunang milyonaryo sa pamilya nyo? Marami akong business partner na na-meet ko lang din online at kinita ang first million nila in just 4 to 8 months time. Ibig sabihin, pwedeng-pwede ka dito. Frederick, what if wala akong background sa business? It's okay. Ang importante, open ka for new experiences at naghahanap ka ng better ways para mapataas ang income mo. Ang Pilipinas daw ay part ng bottom 30 o isa sa pinakamababa ang ranking when it comes to financial literacy. Bukod sa mababang kalidad ng edukasyon at hindi pagtuturo ng pera sa mga kabataan, malaki din ang epekto ng social at cultural pressure. Para sa lahat ng magulang dito, konting busina po muna sa culture natin. Madalas, ginagawang investment ng mga magulang ang kanilang mga anak. Kahit sa mga movies na napapanood natin, napapasigaw ang mga magulang pag pinanganak na ang baby. Eto na ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Patay po tayo dyan. Diyan nagsisimula ang tinatawag na sandwich generation. Hindi po yan yung sandwich na kinakain ha. Ang ibig sabihin po niyan, sinusustentuhan mo na ang mga magulang mo at sinusustentuhan mo pa ang sarili mong pamilya nang sabay. Kaya naiipit ka ng dalawa sa gitna. Bakit ba nagkakaroon ng sandwich generation? Dahil hindi nakapaghanda ng retirement. Yung anak, may asawa na, may mga anak na. Kaya tama lang po na unahin naman niya ang sarili niya ng pamilya. At ito pa, sabi po sa Bible, children should not save up for their parents, but parents should save up for their children. Kaya lang, sa kultura natin, iba ang nangyayari. Kahit hirap na ang anak, at kahit maliit pa lang ang kinikita, inoobliga na ng ibang magulang ang anak magbigay ng certain amount every month. At dahil dyan, yung anak hindi nakakapagtabi ng pera, hindi nakakapag-invest, at hindi nakakapag-prepare ng kanyang financial future. Question, sinong pinakakawawa sa sandwich generation? Yung mga anak na naging OFW. Why? Because sila na nga yung nagtatrabaho sa malalayong lugar at hindi nakakasama ang sariling pamilya. Sila pa yung laging gipit dahil halos wala nang matira sa sweldo, kakapadala sa magulang, at madalas nangunguli pa mabigyan ang sariling pamilya. Nakarelate ka ba? Walang masamang tumulong pero huwag kakalimutan ng sarili. Para maging long-term ang pagtulong, kailangan unahin muna natin tulungan ang ating mga sarili. Para sa mga kabataan or young professionals ngayon, I encourage you to take control of your finances para magkaroon tayo ng financial peace. Bakit ba tayo nagkakaroon ng mga financial challenges? Number 1, dahil limited ang income natin. Minimum natin is only 500 to 600 pesos a day. Pangalawa, high cost of living. Magkano na ang upa ngayon? Mahina ang 8,000 to 15,000 a month. Frederick, ano ang solusyon? Number 1, kailangan magkaroon ng financial education. At number 2, kailangan ng financial discipline. Education muna tayo. Aralin mo kung paano makikita ng mas malaki compared sa kinikita mo ngayon. Once matuto ka ng financial knowledge, next kailangan i-implement ang financial discipline. Ito yung madalas na hindi nagagawa ng mga OFW na nagbabakasyon sa Pilipinas. Dahil gusto nilang bumawi sa lahat ng panahon na wala sila, uubusin nila ang lahat ng naipon na pera at iisipin, okay lang, babalik pa naman ulit ako sa abroad. At yan po yung rason kung bakit madami ang tumatanda na OFW kahit nung una, wala naman silang balak magtagal. Marami bang natutunan? I want to ask this question. What is your relationship with money?
Ano daw ang relasyon mo sa pera? Do you love money? Are you happy when you receive money? Or do you hate money? Umiinit ba ang ulo mo tuwing dumarating ang bill ng kuryente? Galit ka ba tuwing nagbabayad ka ng bills? Or tulad ba yan ng relasyon mo ngayon? It's complicated. Minsan love mo siya, madalas inis na inis ka sa kanya. Is money important? Yes. Ano yung mga bagay na willing kang gawin para kumita ka ng pera? Frederick, willing akong magnegosyo. Willing akong mag-overtime. Willing akong tumawid ng ibang bansa. Kahit wala akong experience maging OFW, willing akong gawin yan. Number 3, do you aspire to be wealthy? If your answer is yes, my next question to you is, do you know how? Alam mo ba kung paano? Yun lang. Karamihan daw, interesado lang yumaman, pero hindi inalam kung paano. So anong ginagawa? Pupunta ng internet, magsa-search how to be wealthy. And ngayon sa TikTok, ang daming nagtuturo how to be wealthy. Sa sobrang dami, lalong nalilito. Sabi ng billionaire mentor ko, magkaiba ang becoming wealthy sa staying wealthy. At dito po marami nagkakamali. Dahil ina-apply nila ang turo kung paano mag-maintain ng yaman kahit wala pa naman silang yaman. Kung gusto mo yumaman, dapat tanggap mo na meron kang kailangan ilabas. Tama ba? Kung gusto mo daw yumaman, matuto kang mag-tipid. Kaya ka raw mayaman kasi magaling kang mag-tipid. Or kaya ka raw mahirap kasi hindi ka marunong mag-tipid. But did you know that if you are able to set aside 5,000 pesos per month, in 17 years, ang total ng savings mo will be 1 million pesos. But here's the catch. Yung pinag-iipunan mo na 1 million pesos, in 17 years, nag-times 2 na yung presyo. Ang tawag po dyan, inflation. Sabi ni Grant Cardone, a multi-billionaire in the US, karamihan daw ng mga tao, walang problema sa pag-save. Ang problema ng mga tao, income. Ang payo ni Grant Cardone, mag-focus ka daw sa income. Basic rule, ang perang pumapasok, dapat higit sa perang lumalabas. Ano bang mas maganda? Kumita ka sa trabaho mo o kumita ka sa pamamagitan ng pera mo? Yan ang pag-usapan natin. First is employment. May amo ka. This is where most people make their living. Second is self-employed or service business. May sarili kang negosyo, pero ikaw din mismo ang mag-ooperate. Ang tawag sa first 2 stages, man at work. You are exchanging your time and effort for money. The moment you stop working, you stop earning. Kung pang big time ang hanap mo, pasok ka sa pangatlo, mag-business ka. Dito, may empleyado ka, may sistema ka. And yes, unlike employment, may puhunan dito. Fourth is investment. Money works for you. Tingin mo, alin sa dalawa ang mas importante? Ang business or ang investment? Pili ka lang ng isa. Sabi ni Robert Kiyosaki, both are important. Pero mas importante daw ang business because this is where you create money. Sa investment, this is where you multiply money. Halimbawa, meron kang 1,000 pesos. 1,000 times 2, 2,000 pesos. Paano kung meron kang 1 million pesos? 1 million times 2, 2 million pesos. Same lang ng times 2, di ba? Pero anong mas gusto mo? 2,000 or 2 million? 2 million, syempre. Kung gusto mo yumaman, magsimula ka muna sa business. Ang tawag po sa third and fourth stage, money at work. Ang pera ho, napakagandang empleyado. Hindi natutulog, hindi napapagod, hindi nagkakasakit, at higit sa lahat, hindi kailangan magbakasyon. Kilala mo ba kung sino yung mga pinakamayaman sa Pilipinas? Alam mo ba kung paano sila yumaman? Poe family, Century Tuna, Shakey's, Argentina Corned Beef, Ligo Sardines, Ke family. Sila po ang may-ari ng Mercury Drug, mga tagapagmana ni George T. Metrobank, Toyota Motors Philippines, Gokong Wei family, Cebu Pacific, Robinson's Malls, Robinson's Land, Jack and Jill. Sila po may-ari ng Chippy, Aboitiz family, Union Bank, Energy, Power, and Construction, Ayala family, Globe, GCash, BPI, Avida, Alveo, and Ayala Land Premier.
Consunhee family, DMCI Condominiums, Construction and Development, Mr. Enrique Razon, Manila Water, Soler, ICTSI, the largest port operator in the Philippines. Lastly, mga tagapagmana ni Henry C., SM Malls, SMBC Condominiums, BDO, China Bank. If you look closely, 9 of them nag-benefit sa negosyong sinimulan ng either grandparents nila or ng parents nila. Ang tawag po dyan, inheritance. Ang mahihirap, sakit ang pinamamana, diabetes, high blood, at ang pinakamalala, sakit sa bulsa. Biro lang, ang mahihirap, edukasyon lang po ang gustong ipamana sa anak. Ang mayayaman, bukod sa magandang edukasyon, they also make sure na may mamanahin na negosyo ang mga anak nila. Ito po yung another option para yumaman. Magmana po tayo ng negosyo. Ang tanong, meron ka bang ine-expect na mana? Hindi yung sari-sari store lang ha. Meron ka bang mamanahin na malaking negosyo? As of April 2024, 85% of the millionaires today are first generation. At ibig sabihin ng first generation, hindi nila minana. Sila'y naghanap ng opportunity, nagsipag at dumiskarte. Only 15% are second generation. Before, kung gusto mo magkaroon ng magandang opportunity, kailangan pumunta ka muna sa Manila. Ngayon po, hindi na. As long as may cellphone at Facebook ka, pwedeng-pwede ka dito. Government employees, teachers, sundalo, police, traditional businessman, OFWs, even mga senior na retired na, natutulungan ng community namin.